May kontrata ka, may monthly payment, may company rules ka ring sinusunod. Pero ang tawag sa'yo, talent, consultant, freelancer, independent contractor, or content creator. Ang tanong ngayon, may karapatan ka ba sa 13th month pay, service incentive leave, separation pay at iba pang labor benefits? O contractual claim lang ang meron ka? Ito ang mahalagang issue sa kasong Sonsa versus ABS-CBN Broadcasting Corporation, GR number 138051, decided on June 10, 2004. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Sa kasong ito, si Jose J. Zonza, isang kilalang TV and radio personality, ay pumasok sa isang agreement with ABS-CBN through Mel and J Management and Development Corporation noong May 1994. Sa agreement, si Zonza ay magbibigay ng exclusive services as talent para sa radio and television programs. Kasama rito ang kanyang pagiging co-host ng Mel and J radio program at Mel and J television program. Ayon sa agreement, babayaran siya ng monthly talent fee. Ang talent fee niya ay 310,000 per month for the first year at 317,000 per month for the second and third year. Kalaunan nagkaroon ng dispute. Si Zonza ay nag-file ng complaint before the labor authorities. Ang claim niya, may unpaid salaries daw siya. May separation pay, may service incentive leave pay, may 13th month pay, may signing bonus, may travel allowance, at may amounts due under an employee stock option plan. Pero ang depensa ng ABS-CBN, walang employer-employee relationship ang ABS-CBN at si Zonza. Ayon sa ABS-CBN, si Zonza ay hindi employee. Siya ay independent contractor. Kaya ang tanong na sinagot ng Supreme Court, employee ba si Zonza ng ABS-CBN o independent contractor lang siya? Dito pumasok ang fourfold test. Sa labor law, tinitingnan ng 4 na factors para malaman kung may employer-employee relationship. Una, ang selection and engagement ng employee. Pangalawa, ang payment of wages. Pangatlo, ang employer's power of dismissal at ang pang-apat, power of control on the means and methods kung paano i-accomplish ang isang trabaho. Pero sa 4 na ito, ang pinakamahalaga ay ang control test. Ano nga ba ang control test? May control ba ang company hindi lang sa result ng trabaho, kundi pati sa means and methods kung paano gagawin ang trabaho? In simpler terms, sinasabi lang ba ng company ang output na gusto nila? O dinidiktahan ba nila kung paano mo mismo gagawin ang trabaho mo? Kung kontrolado ng company ang paraan, oras, method, process at details ng trabaho, mas may indication ng employment. Pero kung ang company ay concerned lang sa final result at ang worker ang may control sa paraan ng performance, mas malapit ito sa independent contractorship. Sa Zonza case, sinabi ng Supreme Court na si Zonza ay hindi employee ng ABS-CBN. Siya ay independent contractor. Ito ay dahil, una, kinuha siya dahil sa kanyang unique skills, talent, at celebrity status. Hindi siya ordinary applicant na dumaan sa usual hiring process. Ang value niya ay ang kanyang sariling pangalan, personality, experience, and broadcasting talent. Pangalawa, mataas ang kanyang talent fee. Ang 317,000 monthly talent fee ay hindi ordinary employee salary. Ayon sa court, ang ganitong kalaking talent fee ay nagpapakita na may bargaining power si Zonza as a talent with special skill and celebrity status. Pangatlo, ang benefits na natanggap niya ay galing sa contract. Hindi ibig sabihin na dahil may benefits sa contract, employee na agad. Pwedeng magkasundo ang parties na may certain contractual benefits kahit independent contractor ang isang tao. Kaya ang pangalan ng benefit ay hindi controlling. Ang importante ay ang tunay na relasyon ng parties.
Pang-apat, hindi siya required magtrabaho ng regular 8 hours per day. Ang obligation niya ay related sa program tulad ng rehearsals, tapings, staff meeting, and the performance of his hosting services. Hindi siya regular employee na required pumasok sa fixed work schedule like ordinary employees. Panglima at ang pinakaimportante, hindi kontroladong ng ABS-CBN ang means and methods ng kanyang performance. Ayon sa Supreme Court, ABS-CBN did not instruct Sonsa how to perform his job. Hindi nila direkta kung paano niya sasabihin ang kanyang lines. Hindi nila kontrolado kung paano siya lalabas sa television. Hindi nila kontrolado kung paano siya tutunog sa radio. Ang kailangan ni Sonsa para gawin ang trabaho niya ay ang kanyang sariling skill and talent. Ang control ng ABS-CBN ay nasa result kung ibo-broadcast ba ang show, anong format, anong schedule, at kung maganda ba ang quality o ratings. Pero hindi iyon control over the means and methods of his actual performance. Mahalaga po ito dahil sa labor law, hindi lahat ng rules ay proof ng employment. May rules na guidelines lang para makamit ang desired result. Halimbawa, ang industry standards, broadcast standards, code of ethics, or rules applicable to talents. Kung ang rules ay hindi naman nagdidikta ng exact method ng trabaho, hindi agad ito control test sufficient to create employment. Pang-anim, may exclusivity clause. Pero sinabi ng Supreme Court, being an exclusive talent does not automatically make one an employee. Even an independent contractor can agree to render services exclusively to one company. Sa entertainment and broadcast industry, exclusivity is often used to protect the investment of the network in building up a talent or program. Kaya ang exclusivity by itself is not the same as employment control. Ngayon, ang naging ruling ng Supreme Court, denied ang petition ni Sonsa. Ini-affirm ng Supreme Court ang ruling ng Court of Appeals, NLRC, at ang labor arbiter. Walang employer-employee relationship between Sonsa and ABS-CBN. Dahil independent contractor si Sonsa, ang labor arbiter had no jurisdiction over his claims as labor claims. Kung may claim man siya for unpaid amounts under the agreement, that is generally a civil dispute based on breach of contract, not a labor case. Sa Sonsa versus ABS-CBN, sinabi ng Supreme Court na si Sonsa ay independent contractor, hindi employee. Pero hindi ito blanket rule na lahat ng talents or freelancers ay independent contractors. Case to case pa rin ito. Ang susi ay hindi ang label. Ang susi ay hindi ang pangalan ng contract. Ang susi ay ang control test. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share, and subscribe sa ating channel, Attorney Belosila. Dito ang batas ay hindi lang komplikado, ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.